Ipinatawag sa Senado ang GMA Management, ABS-CBN Entertainment at TV5. Ito ay para talakayin ang isa sa mga issue o ang problema ng mga media, partikular na mga reporters, kung saan iniyumungkahi ni Senator Raffy Tulfo na bigyan umano mga ito ng dagdag na sweldo at iba pang benepisyo. Mr. Chair, having been a member of the media before I became senator for more than 2 decades, nakikita ko po yung kadalasang problema na encounter ng mga taga-media, especially mga reporter and cameraman, lalo pa kung sila po ay talent, because never po ako naging regular, ako po ay palaging talent at accepted ko po yun. Masaya naman po ako sa naging trabaho ko as talent sa iba't ibang radio stations and print media. Ang napapansin ko lang po talaga yung bang palagi yung pag-talent ka, dehado ka pagdating sa benefits. Pag nagkasakit ka, hindi mo alam kung saan mo kukunin yung panggastos para sa hospital bill. Pag may nangyari sa member ng family mo, kailangan mo ng pandibing, hindi mo alam kung saan manggagaling yan. And anytime pwede kang tanggalin kasi nga wala kang security of tenure dahil talent ka. So siguro it's about time na alisin ang contractualization sa media. Siguro gawin na ng talent lahat ng mga reporter at saka mga cameraman. Kasi napakahalaga po ang ginagampanan ng papel ng mga reporter at cameraman. Sila po ang nagdadala ng balita sa ating mga tahanan. They are the one that educate us kung ano po yung nangyari sa ating bansa. They play a very important, crucial role, yung cameraman at reporter. And yet, pagdating naman sa benefits at sweldo, of course, I'm talking about talents, sila po ay nadedehado. Pag regular, okay lang. Pag talent, dehado sila. I remember several times, may mga kasama ko sa TV5 na nagkasakit, ulang sila sa benefits, sa akin lumapit, and of course, I'm very proud and happy sa kanilang tiwala, ako'y nilapitan. And that not only applies dun sa mga kasamahan ko sa TV5, maging sa mga ibang nag-work sa ibang stations, na kapag meron silang kailangan, especially sa pag nagkasakit, kulang yung benefits na tatanggap. And I've been saying this all along. Ang masakit nito, Mr. Chair, ang nangyari kapag merong isang taga-media nagkasakit yung kanyang kamag-anak at nalaman po ng mga politiko, yung mga politiko mag-o-offer na tutulong doon sa taga-media na yon. So, what happens then after that? Of course, itong taga-media, indebted na po siya doon sa politiko na tumulong sa kanya. One way or the other, medyo magiging bias ng kanyang reporting, especially kung concerning dito sa politiko na tumulong sa kanya. That's why kailangan po talaga mabigyan ng full benefits at magandang salary ang mga taga-media nang sa gayon magiging balanse palagi ang kanilang pag-uulat ng mga balita. Siguro isa pang dapat i-require natin, or we have to come up with legislation pertaining to this maybe, kapag nalalibel ang isang taga-media, especially sa print, kapag hindi po sinama yung editor, hindi sinama yung publisher, that reporter or that columnist, he or she is on his own or her own. Hindi sila binibigyan ng legal assistance. So dapat lahat ng member ng media, kung saan sila nag-work, kung saan network, dapat full support yung network. Dapat full support yung publisher. Kasi I have that experience before na nilaglag ako kasi hindi kasama sa demanda yung publisher, hindi kasama sa demanda ng editor, ikaw lang dinimanda, so bahala ka sa abogado mo. So may mga ganong situation. Siguro before I ask my next question, the three giant networks may comment on what TV and sa print yun, Mr. Chair. So dapat i-require na natin, pag talent ka, at kapag dinimanda ka, dinimanda yung talent na yon, whether yung talent lang mismo dinimanda, dapat bigyan ng abogado, bigyan ng legal assistance. Do you practice that? Mr. Chair, just to respond to the good senator and to the chair, for GMA Network, I can say because I'm head of litigation,
I'm Assistant Vice President for Litigation, that all instance of libel involving GMA personnel, we provide counsel, not just in-house, but we also have our external counsel here with us. And there's never a case, at least for GMA, where a libel case, someone who has been libeled was left offending for himself. At least for GMA, we can say that. Ano yung pinakamabigat na kaso na hinawakan ninyo, aside from libel? For libel, Mr. Chair, sometimes out of most of the tactics na ini-involve sa libel, I think Senator Tulfo can relate to this. Minsan sa probinsya, dinidemanda yung talent namin. So if you are a starting out reporter, ang hirap naman pupunta ka ng Kidapawan, for example, to litigate. So perhaps that could be an area where we can look into probably changes in the libel law, yung venue, kasi that's one way of harassing a media personnel, especially now that a media report is seen on the internet. So one common strategy is for you to file a case very far, so that yung pobreng reporter will have to travel. What he's referring to, Mr. Chair, yeah, I've experienced that, na taga Manila, yung media man based siya dito sa Manila, yung kanyang TV network or yung kanyang newspaper, and then yung magdidemanda sa kanya, didemanda sa Tawi-Tawi, sa Hulo, kung saan-saang lugar na lupalop, malalayo. At mahirapan siyempre yung pobreng reporter na pumunta doon, then nawawaran siya. Yun hanggang sa makulong. Why is that so? Bakit sa malalayong lugar dinidemanda? Mr. Chair, doon yung unfortunately, Mr. Chair, the venue for criminal action for libel is kung saan nabasa o yung report. Mm-hmm. So, while it is logical for them to file it here in Metro Manila, of course, mas madaling maiharas ang media kung kakasuhan mo siya sa malayong lugar. Good, Mr. Chair, it's about time that we have to revisit that law and probably change it para naman maging fair hindi lang sa mga taga-media, kung hindi sa lahat, even sa mga vloggers, para masiguro na hindi magiging harassment yung pagpapile ng libel or any case for that matter laban doon sa kinakasuhan. Kasi mahirap naman, papailang ka sa napakalayong lugar, at ang masaklap pa niyan, there were instances na hindi alam nung pinailan na meron pala siyang kaso kasi Tawi-Tawi nga Hulo. And then magugulat na lang siya, may warrant na, huli na siya di sa Maynila. And that happened to several people that I know. So that has to be changed. Especially sa mga reporter, sa mga taga-media. ABS. Mr. Chair, for ABS-CBN, the company supports and... Ayon pa kay Senator Tulfo, ay marapat lamang daw na dagdagan ng sahod o ng sweldo ang mga reporters. Dahil sila umano ang naghatid sa atin ng balita at kung minsan raw ay nanganganib rin ang kanilang buhay. Ito yung mga nakasuhan ng libel? Right now, I don't have the number, but we have had several libel cases since way back 2006. Involving prominent personalities? Involving... Or... Huh? Kung nagustuhan nyo ang video ito, ay huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button. Sama nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos.